What's up, what's up? Yan, puro ka reklamo sa trabaho mo. Ay, bakit nga ba puro reklamo sa iyong trabaho? Wala. Okay, what's up, what's up? Ngayong araw na to, ayan ang ating pag-uusapan. Ang bakit nga ba puro ka reklamo sa iyong trabaho? Pero bago ang lahat, syempre, ako yung magpapakilala muna. At ako nga pala, si Ate Angel ng Taytay Rizal at isang mananahi at isang, syempre, nag-aaral mag-entrep. Oh, so, yun. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tao. Bakit nga ba hindi pa maging masaya na meron siyang trabaho? At bakit nga ba puro pa reklamo? So, ngayong araw na to, ay magkukwento muna syempre si Ate Angie. Okay? At paano nga ba? Si Ate Angel ay isang mananahi, okay? Bilang kasi isang mananahi ay yung trabaho mo, sobrang ano yan eh, yung focus mo sa trabaho mo. Hindi ka pwedeng lakad ng lakad, gala ng gala, puro ka cellphone, lalo kang walang output. Tapos magrereklamo ka, ba't ito lang ang aking kita? Di ba? So, ako nga pala ay dating nagtrabaho sa mga pabrika. Okay, way back. Siyempre, si Ate Angel ay batang-bata sa 54. Kaya alam na kung ano mga experience natin sa pabrika. Dati kasi trabaho ko sa pabrika, way back. Na-regular ako sa trabaho ng 8 years. Pero bago pa ako na-regular, nakatatlong beses ako nag-contractual. Okay? 5 months, 5 months sa isang pabrika, mga tahian. So, siyempre, pag ikay nagtatrabaho sa mga pabrika, may quota. Pag wala kang quota, pwede ka agad awayin ng iyong supervisor. At sa mga pabrikang ganyan, malulupit ang mga supervisor kasi nakapokus sila sa output. So, siyempre, kung nakapokus sila sa output, anong gagawin sa'yo? Pagtatrabahuhin ka ng pagtatrabahuhin para nila ma-meet nila yung kanilang deadline sa output. So, nagtatrabaho pa ako sa pabrika, kailangan talaga, pag pumapasok ka, yung katawan mo, ready magtrabaho. Hindi pwede doon yung puro reklamo lang. Bago ako na regular, siyempre, contractual ako, di ba? 5 months. 5 months akong contractual. Ang ginagawa nun, pa-overtime yun, araw-araw, alas 11, alas 12. Malapit na ako ma-finish contract. Mula Lunes, inaraw-araw yung overtime, alas 12. Ang layo pa ng inuwihan ko nun. Las Piñas pa, to Alabang. So ngayon, laging gabi ako nakaka-uwi. Siyempre, kunti na lang yung tulog ko. Kasi ang pasok namin sa umaga, alas 7 ng umaga. So, ang nangyayari, kailangan nun, alas 5 pa lang, gising na ako. Kaya, bago pa ako makarating sa amin ng alauna ng hating gabi, tapos, gigising ka ulit ng alas 5, ilang oras na lang yung tulog ko. Mula Lunes hanggang Miyerkules, alas 12 yon. So, kinabukasan pa, pumunta na ako sa supervisor ko. Sabi ko, baka naman pwede ma'am, hindi muna ako mag-overtime kasi, pagod na pagod ako eh. Gusto ko muna magpahinga. Alam mo ba sabi niya, paano yan, mapipinis kontra ka na. Paano ka mariregular? Kung puro ka reklamo sa trabaho mo, ayaw mo mag-overtime. Kaya sabi ko, paano nga kaya to pagod na ako. Alam mo nun, tinrabaho ko pa rin yun hanggang Sabado. Uwi ko alas 11, alas 12. Yun. Pero, nung mag-finish contract ako, nagpahinga ako nun. Siyempre, pagka mga ganyang pabrika, bago ka ma-regular, kailangan dadaan ka sa probationary period. Yung probationary period din, another 6 months yun, na pagdadaanan mo. Kaya hindi basta-basta nare-regular sa isang trabaho. O, diba? Kaya kung puro ka reklamo, paano ka mariregular? At during the 6 months sa probationary, yung iyong quota everyday, nakalista. Kaya hindi basta-basta nare-regular. Kailangan mo talagang pagdaanan yung iyong work performance mo, kailangan malupit. At iyon, bawal ka talagang magreklamo. Kasi pag nagreklamo ka, hindi ka talaga mariregular. Kaya on the time, si Ate Angel, sobrang bait. Pag sinabing overtime. Ganon talaga pag may gustong makamit. Overtime is overtime. At nako, magkano lang ba nun ang minimum wage? Parang 200 pesos pa. So magkano minimum wage ngayon, di ba? So yun lang noon ang sahod, minimum wage 200 plus lang. Di ba? So napakababa lang. Kaya tayong mga manggagawa,
lalo sa tahian, magbaon tayo ng sandamakmak na sipag at tiyaga. Hindi yung puro reklamo ka. Kasi sa panahon ngayon, nakikita ko doon sa mga grupo ng mga mananahi, wala silang ginawa kundi magreklamo na magreklamo. Eh kung halimbawa pala, isang operation lang yung alam mo, halimbawa, alam mo lang pag straight sewing or pag overlock lang o pagpapiping, ano kaya't dagdagan mo yung alam mo? Para hindi ka nakapokus doon sa lang. Tapos yan, di ba, ako kailangan ko ng embroidery. Pero ang mga nag-a-apply, puro piping, puro overlock lang, piping, overlock lang. Eh bakit ayaw nating mag-aral ng ibang operation o makabuo ng isang damit? Importante yun. Importante na may natutunan ka na sa buhay mo, sa tatagal mo ng mananahi. Ang alam mo, overlock pa lang. Kaya naalaala ko nung magsarado yung aming pabrika, yung iba isa lang ang alam. Nagtrabaho ka ng 10 years sa isang pabrika, isa lang ang alam nila, overlock lang. So, ang hirap nung mag-apply ulit ng trabaho kasi hindi ka nakakasigurado na lahat ay may hiring na overlock. Kasi syempre, gusto nila lahat overlock eh. Ay tapos ikaw, ganun din ang alam mo. Ay kung natuto ka sa mas maraming operation at hindi puro reklamo yung ginawa mo sa buhay mo, o diba, kahit saan pwede ka magtrabaho, kahit saan, hindi ka pwedeng mamili kasi ng trabaho eh. Hindi ka pwedeng mamili. Kung saan ka ilalagay ng supervisor mo o ng amo mo, doon ka talaga magtatrabaho. Hindi nakukuha yung trabaho sa magaling ka lang magdaldal. Eh paano yun? Daldal ka ng daldal. Eh wala ka naman palang alam. O diba? Iba na yung may alam. Madaldal ka at may alam ka, mas magandang posisyon ang makukuha mo. Bakit? Kasi nung nasa Brunei ko, may nagsabi sa akin, even you don't know your work, if you know how to talk, ay daw yung work mo daw, very easy na daw to achieve. O diba? So, kaya hindi lang din siguro para sa akin, hindi lang puro din salita lang yung dapat ang alam mo. Dapat talaga marunong ka kung paano ginagawa ang isang produkto or yung trabaho mo. At dapat yun ay malinaw. Okay? So, kaya ang makukuha nyo sa akin tip ay ito. Hindi yung puro kareklamo. Aralin mo din kung nasaan kang posisyon. Hindi lang sa pananahi, hindi lang sa paggagawa ng pattern, kahit ano pang trabaho mo. Pag-aralan mo. Itaas mo yung sarili mo sa kung ano man yung ginagawa mo. Para yung sahod mo tataas din. Ay paano ka hihingi ng mataas na sahod kung alam mo yung isa lang? O ay pag sinabing piso lang yung operation mo, o ay doon ay 5 piso, ay mas mahirap gawin yun. O dapat aralin mo yung mas mataas ang operation para lumaki din yung sahod mo. Hindi yung reklamo ka, reklamo, piso lang na, piso. Ba't sila 5 piso? Malamang, 5 piso sila. Bakit? Ay may alam sila. Eh ikaw, ano bang alam mo? Reklamo lang. O yun. So, kaya tayo, huwag tayo puro reklamo. Aralin natin yung ating sitwasyon. Hindi ko naman sinabi na ang aralin mo lang yung panahi at paggagawa ng pattern, no. Kahit na ano pang posisyon mo ngayon. Kahit saan ka nakaposisyon, kahit anong trabaho mo. Yan man ay ayun nga magsasaka, nag-aaral din eh. Kung anong magandang bini ang itatanim sa magandang lupa. Ay kung maganda nga yung lupa mo, pangit naman yung bini mo. Diba? Hindi ka rin makakapagpatubo na maganda. Kaya kahit anong posisyon mo ngayon, kahit anong tinatrabaho mo ngayon, aralin mo yung sitwasyon para mas lalo ko pang mag-grow. Yun. At yan po ang ating makukuha nyo sa aking motivation sa araw na to, sa pagbibigay ng huwag ka ng reklamo, saan ka man naroon ngayon, ano man ang sitwasyon mo ngayon. Kasi ang buhay ngayon, alam mo, isa lang talaga ang kakampi mo. At iyon ay walang iba. Siya lang. Yung Diyos lang. Dahil sa panahon ngayon, na ang gobyerno natin, ay wala tayong magagawa kundi mabuhay ka nang sa iyong diskarte para may bigay ka sa iyong magulang. So, kaya siya nga po pala, katulad ng sinabi ko kanina, na si Ate Angel isang mananahit magkapatahe, ang nakikita nyo po sa likuran ko, ayan po ang ating product na ginagawa. At binibenta po natin yan sa Shopee. Meron po tayong Angel's 23 Clothing sa Shopee. At yan po natin binibenta ang ating mga product. At ganun din po, yung pong mga gustong mag-resellers, open din po yan sa amin. Siyempre, pag ikaw ay resellers at ikaw ay magaling sa social media, post ka lang ng post. O walang puhunan yan, cellphone mo lang na may load. Siyempre, alangan na mga ako pa magpa-load sa'yo. Siyempre, ikaw na. Ipopost mo na ipopost, pwede ka magdirekta, bibigyan kita pictures and prices, price list na gagamitin mo sa iyong bagong negosyo. Kaya kung ikaw ay gustong magkaroon ng sarili mong negosyo, easy lang, walang puhunan. Post ka lang. Andito ang gaganda ng ating mga product. So, pwede nyo yung i-post at iyan ay mapopost nyo ng libre.
Yun din pictures na ibibigay ko sa inyo, magagamit niyo yan sa inyong pagsisimula ng negosyo. Kaya yun, hanggang dito na lang ang ating vlog sa araw ito. Kung kayo ay may comments or any recommendation, any problem na gusto nyong masagot Ate Angels, pwede po kayo mag-comment dyan. Siyempre, basta kahit naman bad comments yan, tatanggapin natin. Kung meron kayong gustong ipagawa sa akin, patterns o ipayarin damit o no problem. Thank you for watching and God bless. God bless. God bless to everyone. Thank you.